Strategic Partnership ng Quad o Quadrilateral Security Dialogue. Pinuna ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea at nagpahayag ng pagsuporta para sa Pilipinas para sa mga hakbang nito sa isyung pang-teritoryo. At dito ay muling nakiisa ang India sa pagtataguyod ng isang joint statement patungkol sa 2016 Arbitral Tribunal Award na pinabubulaanan ng malawak na pag-aangkin ng Beijing sa halos kabuuan ng South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At kabilang nga ang Foreign Minister ng India na si Subramanyam Jaishankar ay tinawag ang award na ito bilang isang makabuluhang milestone o mahalagang hakbang sa isang partikular na layunin. At kaya naman natin iniha-highlights ang India dahil noong nakaraang taon lamang sa kauna-unahang pagkakataon, ang India ay tahasang humiling sa China na igalang ang Legally Binding Tribunal Award kaugnay sa usapin ng pag-aangkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea na kinabibilangan naman ng West Philippine Sea. Dahil noong panahon ng nakaraang administrasyon, ang India ay limitado lamang sa pagtawag para sa paggalang ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na siyang batayan ng tribunal, ngunit hindi tuwirang tinutukoy ang 2016 Arbitral Tribunal Award. Ibig sabihin, dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa US at allies, ay mas dumarami pa ang bansa sa kasalukuyan na kumikilala sa 2016 Arbitral Tribunal Award na pumapabor para sa Pilipinas at ang sunod-sunod at halos walang tigil na aktibidad ng US sa iba't ibang bansa para palakasin ang depensa nito laban sa banta ng China ay tila ramdam na ng China ang panganib na papalapit sa kanila. Kaya naman bukod sa nagbawas sila ng agresyon sa Pilipinas, ay tila binawasan na rin ito ang agresyon nila para sa Taiwan. Dahil sa pinakabagong ulat, ang China at Taiwan ay nagkaroon na rin ng kasunduan patungkol sa naganap na habulan noong February 14 taong kasalukuyan sa pagitan ng 4 na Chinese fishermen at Taiwanese Coast Guard, kung saan ang Chinese fishermen ay hinabol noon ng Taiwanese Coast Guard dahil sa pagpasok nito sa teritoryo ng Taiwan na nagtapos sa pagtaob ng bangka ng Chinese fishermen at ikinasawi ng 2 sa 4 na sakay nito. Kung saan matapos ang pangyayaring ito ay mas dumalas at dumami pa ang ginawang military exercises ng China sa palibot ng Taiwan. Subalit sa kasalukuyan nga ay tila pasuko na ang China dahil bukod sa malaki at tuloy-tuloy na paggastos ng China sa mga infrastrukturang winasak ng iba't ibang dulubyong tumama sa bansa, kung saan simula Enero hanggang Hulyo taong kasalukuyan ay walang mintis ang dilubyong tumatama sa China gaya ng tornado, lindol, landslide, matinding tagtuyot, bagyo, matinding pagbaha, pagkakarambola ng mga sasakyan dahil sa malamig na temperatura na nagpapadulas ng mga kalsada sa ilang bahagi ng China, sunog at marami pang iba, at sunod-sunod na pagtatanggal sa ilang opisyal ng militar ng China dahil naman sa korupsyon. Bukod pa rito ang mga negosyong nalugi sa bansa nila dahil sa matinding sanctions at taripa na ipinapataw ng US at Europa laban sa China. Bukod pa rito ay nagdudulot din ng pagkabahala sa komunistang partido ang patuloy na pagsuporta ng US at India para sa karapatang pantao ng Tibet na maaaring magdulot ng mas mabigat na problema sa China kung hahantong sila sa isang giyera. Isama mo pa ang Xinjiang na kinabibilangan ng mga Uyghur na sinusuportahan din ng US at allies dahil sa kalupitan ng China. Kaya't sa isang ganap na digmaan ay napakalaki ng posibilidad na ang malaking bahagi ng China ay daragdag rin bilang mga kalaban ng komunistang partido ng China. Kaya't hindi na nakapagtataka na sa kabila ng pagkasawi ng 2 Chinese fishermen nila dahil sa pangahabol ng Taiwanese Coast Guard at makalipas ang ilang buwan ay nakipagkasundo na lang ngayon ang China na bayaran ng Taiwan ang pamilya ng nasawing mangingisdang Chino at magpaliwanag sa mga pamilya nito at siguraduhing maipadadala rin ang mga labi nito sa kanilang pamilya. Ang hakbang na ito ng China ng pakikipagkasundo sa Taiwan makalipas ang ilang buwan ay nagpapatunay na may malaking pagbabago sa ginagawa ng China dahil kung suporta para sa pamilya lang ng mamamayan nila ang kanilang habol sa Taiwan ay hindi na dapat tumagal pa ng ilang buwan ang usaping ito dahil ang pagbibigay ng kompensasyon ng isang gobyerno sa 2 pamilya ay napakaliit na bagay lamang. Kaya't bukod sa nagbawas ito ng agresyon sa West Philippine Sea
ay tila nabawasan na rin ang panghaharas nito sa katubigan ng Japan at maging sa Taiwan na sa mga nakaraang buwan ay halos araw-araw pinakikitaan ng puwersa ng China. Pero ngayon nga tila ay naghihinay-hinay na sila at sa war on words na lang muna sila umaasa dahil ang psychological warfare nila gamit ang kanilang puwersa ay malinaw na hindi umubra sa mga hinaharas nila na nagdala lamang sa kanilang sitwasyon sa kasalukuyan na tila nababaon na sa napakaraming problema. Sa katunayan ayon sa mga pinakabagong balita ay parami na rin ng parami ang mga estado sa US na nag-uutos sa mga pension funds manager na ibenta ang kanilang investment sa China dahil sa tensyon at takot na ma-freeze ang kanilang mga ari-arian sa China kung magkakaroon ng gulo sa Indo-Pacific. At bago pa man mailathala ang ganitong mga pahayag ay tiyak inaasahan na ng China ang posibilidad na mangyayari ito kaya't hindi na nakapagtataka kung biglang nagkaroon ng malaking pagbabago ang China sa mga nakaraang agresyon nito sa mga bansang hinaharas nila. Isa itong malinaw na katunayan kung gaano kahirap ang dinaranas ngayon ng ekonomiya ng China na tiyak ay malinaw na para sa kanila na seryoso talaga ang US na pabagsakin ang komunistang partido ng China. Kaya't hindi tumutugma ang sinasabi ng iilan na gulo lang ang dala ng US sa Pilipinas dahil ang impluensya ng US pa rin ang nananatiling pinakamalakas sa buong mundo at isa sa bansang kayang paluhurin ang mga Chino. Sa katunayan, ang US ay nagtalaga pa ng $500 million o 29.3 billion pesos na halaga bilang suporta sa militar at seguridad para sa Pilipinas sa isang hakbang na tinawag ng mga matataas na opisyal ng Amerika bilang unprecedented o hindi karaniwang ginagawa. Isipin mo nga naman sa halagang $2 billion na pondo ng US para sa pagpapalakas ng mga bansa sa Indo-Pacific ay 25% nito ang mapupunta sa Pilipinas na mangangahulugan na ang Pilipinas ang pinaglagakan ng pinakamalaking pondo ng US kumpara sa ibang mga bansa sa Indo-Pacific region at ang hakbang nilang ito ay tiyak na mas lalong magpapataas ng dugo ni Xi Jinping dahil tila nga ang nais ng US ay makasabay ang Pilipinas sa mga kapitbahay nito sa Asya sa pagpapalakas nito ng depensa. Dahil nga ang Pilipinas ay napag-iwanan pagdating sa modernisasyon, paramihan at palakasan ng sandata. At kung mas lalakas pa ito, ay mangangahulugang mas lalakas rin ang depensa ng US laban sa China. Kaya't ang US at Pilipinas ay parehong may malaking pakinabang sa bawat isa, hindi gaya ng China na walang respeto sa desisyon ng iba dahil para sa kanila ay sila lang ang dapat masunod at wala ng iba pa.